We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! Mayong aga, Biyernes na TGIF, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw ka na sa Biyernes, August 25, 2023. Special non-working holiday subong sa Iloilo City, Bangod sa selebrasyon sang 86 Charter Days ang syudad. Sugod man ini sang long weekend itubtob sa Lunes, National Heroes Day. Ano yung plano mo, partner? Wow, John, syempre number 1, matulog. Number 2, manglabada. Number 3, mangita. Kwarta, house husband. Represent. John, ari single pa ni. Siyempre, Adrian, single pa kita. Time to spend time sa aton nga family, reflect, relax, and to take a distress or breather para sa next week by energy naman kita. Subong, ibalon ta na ang mga nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Naks. Ako naman yung kapuso, Aiden Prietos, live weekend din sa GMA Bacol Station. Dala sa po namon mga kapuso, ang mga dalag ko ng mga balita, ang impormasyon nga dapat ninyong mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, bangod sa maintenance activities ang isa ka bulk water supplier, limitadong supply nga ginahatag sa Metro Pacific Iloilo Water sa mga konsumidor sini sa Iloilo City kag sa pila ka mga kabanwahanan sang Iloilo Province. Duha ka water suppliers ang ginakuhaan sang MPIW. Ang Flow Water nga nagahatag sang 20 million liters sang tubig kada adlaw kag Metro Iloilo Bulk Water nga nagahatag naman sang 50 milyones ka litro sang tubig kada adlaw. Apa ang bangod sa maintenance activities sang Metro Iloilo Bulk Water? Yara lang sa 20 to 40 million liters ang ginahatag nga supply sang mga ini. Ining rason nga may pila ka mga lugar nga kung kaisa maka-eksperyensya sang maninit o kung wala gid sang tubig bangod sa kakulang sang supply. Labi na gid nga may problema mong syudad sang Iloilo. Suno sa MPIW nagapatigayon sang maintenance activity ang Metro Iloilo Bulk Water nga isa sa mga supplier rason nga apektado ang supply sang tubig. Dugang pasini sang MPIW ang madata ka illegal connection ang rason man sa kakulang sang supply. Sa piyak sini nagpasalig ang water distribution utility nga nagapangita na sila sang solusyon agud hindi man matamaan ang mga konsumidor ilabi na sa pag-umpisa sang El Nino. So what we are just trying to do right now is to really configure the network so that everyone can have available water in a certain time of the day. And then also we augment it through our tanker deliveries to inject it dun sa system nila. So yun talaga yung magagawa lang namin as a distribution company. Of course, these challenges, especially this coming El Nino, it's a problem nating lahat. Because we also need your help to conserve more water. Ginabisuhan sang Capiz Provincial Health Office ang publiko nga magpaiway-anay sa pagkonsumo sa mga pakinhason halin sa baybayon sang probinsya. Ini matapos nga ma-record ang 32 ka kaso sang suspected paralytic shellfish poisoning kaga 28 sa mga ini ang nagikan sa banwa sang Pilar kundiin. Isa ka siyam ka tuig nga bata ang napatay. May 3 naman kakaso sa Pontevedra kag isa man sa siyudad sang Rojas. Pila lang sa mga nabatyagan nga sintoma amo ang paglingin sang ulo, pagpalanuka, diarrhea, kag pagkadula sang sensation o kung paralysis sa kamot o kung tiil matapos yung makakaon sang kontaminado nga shellfish. Nakuha na sang sample ang BFAR Capiz sagud nga makumpirma kung positibo sa red tide toxin ang baybayon partikular na sa banwa sang Pilar. Pagpahayo din na ipagpalibanay namon ang pagpangolekta, pagbaligya at pagkonsumo sa mga paninasod. Hasta na makita natin dito ina-isolated case lang o kung relevant din sa pagkabilugan ng estado sa bukos ng probinsya.
Sugar Regulatory Administration o kung SRA nagpasalig nga magapabilin sa 3,000 pesos kada sako ang presyo sang kalamay. 85 pesos nga SRP sa refined sugar makabig nga bentaha sa gagmay nga sugar planters. Yaring balita gintutukan ni Aileen Pedreso. Ginalantaw karon sa Sugar Regulatory Administration na may positibo nga epekto ang pagpaiway sa schedule sang milling season nga natala na kuntani sa Agosto. Agud mangin mas dako ang produksyon sang kalamay nga maproducer para sa tuig 2023 to 2024. Just to ensure our farmers, the SRA is a regulatory body. And all the sugar that arrives in the Philippines are classified as CN reserve, and the power to convert it into domestic lies on the SRA board. Bangod sini, nagpasalig si Acting Administrator Pablo Luis Ascona sa sugar planters kag farmers nga mapabilin sa gihapon sa 3,000 pesos kada sako ang presyo sang kalamay sa pagbukas sa milling season sa Setyembre. May maayo man ini nga madulo sa baklanay sang refined sugar sunod sa SRA, bagay nga bintaha sa magagmay nga sugar planters. So if the farmers are stuck at 60 pesos, then the refined retail is profitable at 85. So it will make everybody happy at the time. Positibo naman si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga hindi makaapekto sa produksyon sang kalamay ang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang pila ka mga balaknon dala sang pagmahal sang presyo sang gatong. So I think production-wise, though, siguro we can expect better production than last year. You know, make sure the volume is just right, the timing is just right. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginpasakaan na sang kasong rape ang magnatudo sospek sa pagpanghimulos sa isa ka 15 anyos nga dalagita sa Mandurriao, Iloilo City. Suno sa Mandurriao Police, lakip sa maging kasuhan ng 4 ka mga lalaki lakip na ang ginapahayag anay boyfriend sang biktima. Miyembro sang LGBTQ nga ginapahayag nagpugong sa babayi samtang ginahimuslan ini kag isa pagid ka lalaki nga at large pa tubtub subong. Madumduman nga base sa panaysayon sang biktima ginhagad ini sang iya anay boyfriend nga mag-inom-inom sa isa ka payag upod ang barkada sini kag didto natabo ang krimen. Nagapaydalom na sa karon sa counseling ang biktima pati man ang mga minor de edad nga sospek. Mga puso sa dugang ang mga balita ginatubod pa subong sang Morsha PNP ang responsable sa pagbilin sang patay nga lapsag sa Barangay Santa Cruz para ini ang mapasakaan sang nagakaigaw nga kaso. Madumduman nga nasapuan sa bakante nga lote ang isa ka lalaking lapsag. Sunod sa kapulisan, isa ka residenteng nakakita sini nga ginabanta 6 tubtob 7 ka bulan. Naputos ini sa lampin kag nagaangot pa ang pusod sini. Gilayo naman ini ginhatagan sang disente nga lubong. Sa Haro, Iloilo City, pagpangawat sang helmet sa nakapark ng motorsiklo, nahulikam. Si Zen Kilantang nakatutok. Dakop sa CCTV ang pagtaban sang lalaki nga ini sa helmet nga nakatungtong sa nakaparada nga motorsiklo sa Dalan Lopez Haina sa distrito sang Haro. Sa video makita ang pagpanilag sang lalaki nga nakapula nga t-shirt nga nakasuksok sang face mask kag kalo sa palibot. Ginatiid sini kun may mga tawo nga nagalantaw. Amat-amat nga nagpalapit sa motorsiklo. Nagpang-espeho pa kag pasimple nga ginkuha ang helmet nga nakatungtong sa motorsiklo kag dali-dali nga nagpalagyo. Sunod sa tag-iya sa kadugayon sini nga nagapark sa sagwa sang establishmento nga iya ginaobrahan, ini ang una nga beses nga nadulaan siya sang helmet. Nagabalor sang malapit 3,000 pesos ang ginkawat nga helmet. Wala man ko ga-expect kay for almost 11 months naman ko di. Kag everyday, dudamo kami di, pila kami kabilog may motor, kag may mga helmet. Ginabilian naman na namon to the point na galing holiday, wala gid tao that time. Kag ang guard, 12 noon, doon like CR break lang sa likod. Siya man lang ginabantayan ka tao. Sunod sa Haro Police, ginatutukan na nila ang modus sa mga kawatan, ilabi na may pila naman kareklamo sang pagpangawat sang helmet ang ilan na baton. Gani panugyan sang otoridad sa mga motorista. May lang gid nga opportunity pag talikod mo na iya, ma-strike na sila sa so dapat ni halungan naman naton gamit. Pero again ma'am, rest assured nga kami sa Haro Police nagatrabaho gid trabaho na mo ini para madakpan naton nga ang ining mga tao nga obra pangawat sa mga helmet. Padayon ang paglibot sang intel sang kapulisan para madakpan ang mga kawatan.
Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, pila ka lugar sa extreme northern Luzon ang ginpapanaugan na sang warning bangod kay Tropical Storm Guring. Nabatak subong ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, eastern portion sang Babuyan Islands, eastern portion sang mainland Cagayan, kag northeastern portion sang Isabela. Suno sa pag-asa sa sulod sang 36 hours lauman ang mabaskog nga ulan sa among mga lugar nga updan man sang mamadlos nga hangin. Nakitaan sang pag-asa ang sentro ni Bagyo Guring 220 kilometers east-southeast ang Basco, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 75 kilometers per hour. Posible pa nga magbaskog si Bagyo Guring sa masunod nga adlaw, tubtob nga mangin typhoon suno sa pag-asa. Wala man ginadula ang posibilidad nga ini ang mangin super typhoon. Sa weekend ginalauman ang mahinay sini nga paghulag samtang nagalibot-libot sa ialagyan. Sa Domingo amat-amat ini nga magabag-o sang direksyon kag sa Martes magasugod sa pagsubay sa si Bagyo Guring sa Luzon Strait. Sa karon manubo ang tsansa sini nga maglandfall. Mangin maayo ang lakat sang panahon subong nga aga sa bug-os nga Western Visayas. Pero karon sa hapon lauman ang pag-ulan base man sa rainfall forecast sang Metro Weather. Posible man ang mabaskog nga ulan sa pila ka mga lugar, gani dapat mangin alerto sa pagbaha o kung landslide. Kapuso para naman sa ato ni Globalita, leader sang Wagner Mercenary Group, kinapatihan nga napatay sa plane crash sa Russia. Samtang moon mission sang India nangin madinalagon. Nakatutok Julius Bilacaol. Pila ka supporter sang Wagner Mercenary Group ang naghalad sang bulag kag kandila sa headquarters sini sa St. Petersburg sa Russia para sa leader sang grupo nga si Yevgeny Prigozhin. Ngang ginapatihan nga napatay matapos makita ng ngalan sini sa listahan sa mga pasahero sa nagtibusok nga private jet sa Tver region malapit sa Moscow. Ginapasuni sakay sang jet ang 7 ka mga pasahero kag 3 ka crew. Ang insidente ang padayon pa nga ginaimbestigaran. Si Prigozhin ang nangin prominente nga personalidad sa Russia-Ukraine War kung sa diin ini ang nangin kaalyado sang Russia sa pagsakop sa pila ka lugar sa Ukraine. Ina nangin sentro man sang balita matapos siya ginpangunahan ang aborted mutiny batok sa mga opisyal sang Russian Army. Ginpakigbahin sang Indian Space Research Organization ang mga litrato nga kuha sa spacecraft sini samtang nagapalipit sa South Pole sang bulan. Ang Chandrayaan-3 ang nagland sa wala pa ma-explore nga bahin sang bulan sa misyon nga ginalantaw nga nagapakilala sa India bilang isa ka space power. Sa pagland sang Chandrayaan-3, nangin ikaapat nga pungsod sa kalibutan ng India nga nangin madinalagon nga nagapadala sa spacecraft sa bulan sunod sa Estados Unidos, China kag Russia. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Kapuso, apply na ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sa application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, ang inyo nakitaan ang performance ang aton mga kasiman mga hindi lang diri sa Western Visayas nagbida sang ila abilidad kundi pati man sa luwasang pungsod. Kag sa mga kompetisyon gani isang damlag lang sa pungsod Malaysia kag Singapore, sila ang nagdala sa mga bulawan nga medalya sa ila pagpauli. Kilalahon naton diri sa BizTalk sa DJ Alexis Gabriel Sarate and Zoe Alexandria Lanceta. Good morning sa inyo kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition.
Good morning. Good morning. Okay, first things first. Paano nagsugod ang hilig ninyo sa pagsaot? And kasano ka mo nagsugod sa pag-join sa dance sport? I started sang 2011. That time, doon nag-enroll lang ko sa summer dance workshop sa hometown naman sa Haniway. And that time, hindi gid ko mahilig sa saot. Like, I'm super shy pa that time. So, until nga every summer nag-join ako and hasta nga na hiligan ko lang ang dance sports. Until 2019, nag-start ko dance sports. Then, that time, nag-start ko competing because we were appointed to represent our school sa Haniway. And for me, I think my ate, she served as inspiration for me when I first began dancing. I think I was around 10 years old when I started competing competitively in the year 2021 too. So shout out to her. So thank you. Paano nyo gina-develop ang inyong chemistry as partners? I think we develop our chemistry as partners by talking to each other and connecting to each other because it is very important sa amon nga mag-partner nga dapat connected kami and comfortable kami sa isa't isa kag we trust each other man every time mag-dance kami. Also, I want to add up, I think we have a common goal, not just to astound the audience, but to bring pride to our country, which is the Philippines, driven by the same passion, withholding perseverance and determination. And I think that is why we feel connected and trust each other. So thank you. It's good to know, no? Kahit kami nga nagalantaw sa mga dance sport, nagakatingala kami nga kadamo sang dancers, pero do may connection gidya ang mag-partners kung ga-perform sila. So subong naman every time nga may competition ka mo, paano ka mo naga-prepare? I think we prepare ourselves by focusing sa goal namon. Every time may competition, ginaset naman mindset nga in this comp dapat we not just to win but also need namon nga mag-improve gid sa competition nga muna. And Yes. Of course, not only our dance we need to prepare, but also we need to prepare our financial problems because, of course, we're going to abroad. There's a lot of expenses, and of course, it is expensive. So thankfully, we found sponsors from our relatives and friends. So shout out to them. Thank you so much because we found sponsors and to help our expenses problems. So yeah. Recently, you've mentioned gani nag-intra ka mo kag nagdaog sa pila ka mga kompetisyon sa Malaysia kag sa Singapore. Syempre, well, winners ka mo kay kanami gid sa inyong performance. Ano naman ang pinaka-memorable na kompetisyon nga inyong ginintrahan? I think for me, ang pinaka-memorable is ang 2 competitions sa Saramban. Two competitions sa Malaysia, sorry. Because actually, ang Saramban nga comp is my first gold. So I'm so very happy nga first gold ko sa Malaysia pa. And of course, nag-solo man ko sa Johor. And nakadaog man ko gold, silver, and bronze man dito. For me, actually, we joined 2 competitions in Malaysia and 1 in Singapore. But for me, the most memorable competition is in Saramban because I was able to compete and meet other amazing dancers and phenomenal dancers who dances gracefully. I think they were all from China, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Russian, I think. And that is why I was very overwhelmed because I was able to compete with them. And of course, I was so honored to meet them as dancers. And of course, I am so proud that I achieved my goal. I have bronze medals, gold medals, and I also achieved trophies. So I am so thankful. Thank you. May mga viewers kita nga dream man mangin dancer, no? Anong inyong mahatag sa ilang nga mensahe o kon words of encouragement?
first and foremost, do the things that make you happy, do what makes your heart happy, and do what makes your passion keep on burning. Because passion drives us to keep on going even though the going gets tough. In the line of dancing, never compare yourself to others. Compare yourself to yourself and compare yourself to your past experiences that you have gone through. And becoming a champion or becoming a true champion doesn't always mean to have medals and to have trophies, but to keep on improving yourself and improving your dance. And that is why I believe becoming a champion is always an improving and not settling for less. So, no, Gabby? For me, I think sa mga gatanaw, I would gusto ko lang hambalon is if you think nga you're not good enough, just think positive na you'll improve pa. Maybe not now, but soon. Yeah. So just keep on going and keep on dancing, guys. Hambal gani nila, dancing is an expression of oneself and his passion. Gani Jay and Zoe, padayon lang, congratulations. Kag madamo nga salamat sa inyo pag-join sa amo sa muaga sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, special non-working day subong sa Iloilo City, bangod sa selebrasyon sa ang 86 Charter Day sini. Paano bala ini natigayon? Ining ang hibaluunta sa pagtutok ni Julius Bilacaol. August 25, 1937, ginselebrar sa mga Ilonggo, pinaagi sa isa kadako nga parada palibot sa mga mayor nga dalanon ang inaugurasyon sang Iloilo bilang isa ka syudad. Inanatigayon sa panahon ni Presidente Manuel L. Quezon. Nanginuna nga alkalde sang Iloilo City si Ramon Campos. Antes sini, sang July 16, 1937, nanginlay ang Commonwealth Act No. 57 nga nagahimo sa Iloilo bilang isa ka syudad. Kabahin sa conversion sang Iloilo City ang paglakip diri sang kabanuhanan sang Molo kag Mandurriao para malabot ang requirement sa populasyon. Pila ka tuig ang nagligad, gindugang man sa syudad ang santuan ay banwa sang haro. Pagaligad sang kapin 8 ka dekada, ang Iloilo City ang ginakabig na nga isa sa pinaka-progresibo nga mga syudad sa Pilipinas. Bantog ang lugar sa mga festival sini, pareho sa Dinagyang, kag Paraw Regatta. Isa man ini sa mga destinasyon sa mga turista, bangod sa mga matahom nga talanawon, pareho sa mga dumaan nga balay kag simbahan. Subong man ang manamit nga pagkaon, kag ang maabi-abihon nga pamatasan sa mga Ilonggo. Subong nga adlaw, ginaselebrar ang ika-86 nga Charter Day sang Iloilo City. May tema nga Trailblazing Ilonggos Leading the Way to Sustainable Progress. Diri kilalahon ang mga individual nga naghatag sang bugal sa syudad. Subong man ang mga nangindako nga bahin sang pagtinad sini. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ad hoc committee ginpatawag ang mga anay miyembro sang Board of Directors kag managers ang Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Mga may utang, hindi gyapon absuelto, apisar nga makabayad na suno sa Iloilo City Legal Office. Yaring balita ang atong gintutukan. Ginsapol sa ad hoc committee nga nagatutok sa investigasyon na tuhoy sa mga ginapahayag anomalya sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Ang mga anay Board of Directors kag General Managers ang kooperatiba angot sa resulta sa ilang investigasyon. Sino kay Attorney Joseph Edward Areño ginpresentar sa ad hoc committee ang lista sa kabugusan nga utang sa mga natungdan nga opisyales kag miyembro kag ginatagan sila sang deadline sa pagpresentar kung paano sila makabayad sa ilang loan. We gave them a week from yesterday so that they can prepare their own payment proposal for consideration sa ad hoc. Apang pagladoy ni Attorney Areño, apisar nga makapasa sila sa ila proposal kag makabayad na sa ila utang ang mga natungdan, hindi ibuot silingon nga absuelto na sila. We expect those written proposal on August 29, 1 week. Then after that, surely kung wala gid sang may naghatag, we will just have to send out the demand letters na. I-due process man atong tanan.
Ang committee report sang gintukod nga ad hoc committee ang ila ay gasumiter sa Setyembre 1 sa patigayunon nga General Assembly sang kooperatiba. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginibasalig naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga tunan sining proposal sa presidente sang Undok o United Negros Drivers and Operators Center kasi Diego Malacad nga magpatuman sang odd-even scheme sa mga traditional jeepney units para mapahagan-hagan ang traffic sa syudad. Apang subong pa lang ang proposal ni Malacad ang nag-ani na sang pagpamalabag. Sunugani sa isa pagiging transport group nga Bacod Incorporated, ang modernized jeep ang nagakadapat nga limitahan sa pagbiyahe. Para man sa iba ni drivers, buhin lang ini sa ilakita. Nagapanawagan subong si Malacad nga pamatian sang bitaw ang isesyon kag kung mahimo, makapasakop sila sa Traffic Advisory Council sa Bacolod City. Ginhiwat kahapon ang 11 nga Barangay Health Worker Congress sa probinsya sa Iloilo pagkatapos ng pandemya. Isa ka adlaw nga nagtililipon ang mga BHW halin sa 1st District tubtub sa 5th District sa probinsya. Agudatagan man sang importansya ang ilang mga hinimuan kag sakripisyo sa mga programa sa gobyerno, ilabi na sa kayong lawas. Nangindako ang papel sa mga BHW ilabi na sa tion sang COVID-19 pandemic nga nagserbi man bilang frontliner. Nalingaw man ang mga ini sa mga sorpresa kag regalo sang Iloilo Provincial Government. Naibaluan nga aprobado na ang hagna nga naghatag sang 3,000 pesos nga honoraria sa mga BHW nga ginakabig dako na nga bulig para sa mga barangay health worker. Nakita naton how much ang contribution kag grabe ang commitment sang aton nga mga BHWs, how much more nga may dugang pagid, so mas malipayon sila nga nagaserbisyo. John, mga puso, ang abilidad sa pagsaot ang talento nga hindi tanan kita ang ginbugayan. Apang pwede tagin ni matunan kung kita ang pursing idula. In shock to gid na Adrian sinugani sa American dancer nga si Martha Graham. Great dancers are not great because of their technique. They are great because of their passion. Wala sang ginatawag nga may pareho nga wala o kung left feet. Sa gusto gid nga magsaot. After all, pwede man kita tanan nga mangin dancer in our own ways. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updaray kita halin Lunes sabto Biyernes. May mo niyong malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.